Good afternoon po mga kapatid. Tayo po'y patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po yung Bible study natin after ng prayer meeting, anong ating prayer request. So, sa atin pong mga Bible, atin pong puntahan sa Exodus chapter 14. Verse 30 to 31. So yung topic po natin ngayon ay God's mighty deliverance and constant care. Ito po ay halos karugtong nung atin po mga pinag-aralan. Nung una yung God's care for His people. Then yung pangalawa parang God's deliverance through the blood of the Lamb. Parang hindi ko matandaan po yung title po yung sinundan. Natapos po tayo sa Exodus chapter 12. Ngayon po ay sa chapter 14. So yung God's mighty deliverance. Kung di po ba yung pinag-aralan natin ay pinahirapan ng Israel doon sa land of Egypt 400 years ang sinabi ng Diyos kay Abraham doon sa chapter 15 ng Genesis. Tapos ay all in all, yung sojourning nila ay umabot ng 430 years sila sa Egypt. Then, lumabas sila sa Exodus chapter 12 by the intervention of the blood of the Lamb without blemish. So, pinalaya sila, nilikdangan sila, ibig sabihin nag-pass over sa kanila yung mamamuksa at ang pinatay ay yung mga panganay ng Egyptyo. So, lumabas po sila doon with great substance at napakarami po nila na almost nasa 600,000 po yung lumabas, hindi pa kasama yung mga children. So, lumabas po sila ng mixed multitude sa Egypt. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Exodus, yung mass departure. Saan sila nag-depart? Sa Egypt. At napakarami nila. Pumasok sila, mga nasa 70 persons. Pumasok sila Jacob, ang kanyang mga anak. Hindi kasama doon pangalan nito, si Joseph, kasi doon na siya sa Egypt. Lumabas sila, yung 70 na pumasok, paglabas nila 600,000. Hindi pa kasama yung mga children. Yun po yung... At ngayon, nung makalabas sila, at ipinalaya sila ng Panginoon, hindi pa rin tapos yung mga umuusig sa kanila. Gusto pa rin silang habulin ngayon ng mga Egyptyo. Diyan po tayo magsisimula ngayon. Then, dito po sa Exodus chapter 14, babasahin ko lang po ito, sa verse 30, Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed in the Lord, and the people feared the Lord and believed the Lord and His servants Moses. So yun po yung makikita natin dito, yung deliverance ng Panginoon ay sa chapter 14 po yan, nung ang dagat po ay bumuka, tapos ay iniligtas po ang Israel. Tapos dito sa 16, babasahin ko muna po yung 16. Sa 16 verse 3 and 4, sabi po dito, And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the pool, for we have brought us forth into this wilderness. So sinisisi si Moses to kill this whole assembly with hunger. Sa Tagalog, basahin ko na po sa Tagalog. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom at ng buong kapisanan ito. Then sa verse 4, sabi po rito, Nang magagay sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. So dito po sa mga verses na nabasa natin itong 4 na verses, sa Exodus chapter 14, 30 to 31, ito po yung deliverance. Ito yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila
mula doon sa humahabol. Kasi nakaligtas na sila sa Egypt, lumabas na po sila, pero hinahabol pa rin po sila. Then ito namang Exodus chapter 16 na binasa po natin, 3 to 4, ito naman po yung constant care na pag ang isang bansa ay pinayaon ng Panginoon, iniligtas, hindi niya yung pababayaan. Nandun pa rin yung kanyang pagkikare. Yan. So, yan po yung ating, ito pong mga panahong ito sa Exodus chapter 14, ito po yung nangyari po ito doon sa Red Sea. Ito muna po yung sa Red Sea. Itong event na to, after nung mag-depart po sila sa Egypt, yan nga, ang sinabi ko po kanina sa Exodus chapter 12, verse 37, ito po sa Exodus chapter 12, verse 37, ayan po. Tingnan lang po muna natin yung mga background. 37. Malayo. Palampas. Yan. Sabi po dito, and the children of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 on foot that were men besides children. Yan po yung binanggit ko kaninang bilang. Nasa 600,000 sa 12:37. At yung binasa ko rin po kanina, Exodus 12:40, 430 years yung naging pakikipamaya nila sa Exodus, tapos yung 400 years, puro affliction po yon sa Genesis chapter 15, verse 13 to 14. Yan po yung mga nangyari sa kanila. And at the end of 430 years, sabi ng Bible, even the self-same day that they went out from the land of Egypt. So sa Exodus chapter 12:41 po yan. Lumabas po sila doon sa araw ding iyon. Yan po yung sa time pong yan, ang mga setting po niyan sa Red Sea, yung una nilang paglikas sa Red Sea, and then going to wilderness of Sin, to Rephidim, then to Mount Sinai, hanggang doon sa magbigay ng covenant ng Panginoon, doon sa yung pagbibigay ng 10 utos. Yan po yung makikita natin dyan. Kaya dito po sa Genesis chapter 14, verse 21, tingnan po natin. Basahin po natin para makita natin yung ginawa ng Panginoong deliverance. Sabi rito, at iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. So ganun po ang ginawa ni Moises. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinapaghiwalay ng Panginoon, ang Panginoon po ang nagpahiwalay ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. So sa buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ayan. Tapos sabi po rito sa verse 22, at ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. So pumasok sila sa gitna ng dagat. Ganyan po ang Diyos mag-deliver, magligtas, maglikas. Ayan. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat at dumaan sila sa iba. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Di po ba yung kuta may mga napapadiran? So dry land po, pumasok sila sa dagat, dry land. Hinawi ng Panginoon. And then, nakukutaan ang magkabila ng parang pader na tubig. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon. Kaliwat kanan. At sabi po dito sa 23, at hinabol sila ng mga Egyptyo. Hindi pa rin talagang pinalayas na sila pero hinabol pa rin. At hinabol sila ng mga Egyptyo at nagsipasok, nakasunod nila sa gitna ng dagat. So, sumunod. Kasi nga, hinawi ng Panginoon ng dagat, lumalakad sila sa tuyong lupa, doon din dumaan yung mga Egyptian. Sabi rito, hinabol sila, nagsipasok, nakasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kanyang mga karo at ang kanyang mga ngabayo. Yan. At sabi rito, at nangyari sa pagbabantay sa kainamagahan, naminasda ng Panginoon ang hukbo ng Egyptyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Egyptyo. Sa English, and it came to pass that in the morning watch, ito yung madaling araw, that the Lord looked unto the host of the Egyptian through the pillar of fire and of the cloud and troubled the host of the Egyptians. So, tinroubled po sila. Ngayon, nung matroubled sila, nagkagulo sila, ayan, dito sa verse 25,
at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo. Diyos po ang nag-alis ng gulong kasi tinotrouble nga po sila na kanilang hinila ng buong hirap. So ang hirap na nga naman po ng karwahe o karo, tapos walang gulong, hihilahin. So hindi na po siya ganun ka-effective, ganun kabilis. Yan. And then, at kanilang hinila ng buong hirap, na ano pa't sinabi ng mga Egyptyo, tumakas tayo sa harap ng Israel, sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. Na-realize nila, kaya lang, may huli na to. Kaya sa verse 26, at sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo, sa kanilang mga karo at sa kanilang mga nangangabayo. Yan. At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kaniyang dating lakas ng umaga, at ang mga Egyptyo ay nagsitakas at nilaginlin ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. Ano ba yung nilaginlin? Overthrow. Yan. And the Egyptian fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Yan po yung nangyari dyan, na nakita nilang yung miracle ng Panginoon. Sumunod po sila doon sa tuyong lupa, tuyong dagat. Ang problema lang po dito, tinrobol sila ng Panginoon. At pinanumbalik ng Panginoon yung tubig, and the waters returned, bumalik ang tubig. Nakapader yung dati, nakawall, pero biglang ibinalik ng Panginoon. At nandun pa po yung mga Egyptian. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. Yung mga sumunod sa kanila, there remained not so much as one of them. So walang natira po. Lahat pong mga Egyptyo, nung mag-cover uli yung dagat, bumalik sa dating lakas, dating pagiging dagat, natabunan po ang mga Egyptyo, mga chariot, ang mga horsemen, at wala pong nakaligtas dito. Yan, and then sa verse 29, but the children of Israel, ito naman po yung deliverance. Ito, judgment na naman po sa mga Egypt. And the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left hand. So naglalakad ang bansang Israel for the first time. Naglalakad sila sa tuyong lupa pero nasa gitna sila ng dagat. Wala pang nangyayari sa buong history ng Israel at ng Egypt at ng mundo na may mga taong lumakad sa gitna ng dagat at tuyo at ang tubig ay nakapader sa kanila. So ganun po ang Diyos mag-iingat sa kanyang bayan. Binibigyan talaga ng pagkakaiba Ayan. And the waters were a wall unto them, and on their right hand and on their left hand. Magkabila. Tapos sabi rito, thus the Lord save Israel, that they, ganun iniligtas ng Diyos ang Israel out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. So nakita nila, mga patay na ang mga Egypt. So ni-rescue ang bansang Israel through God's mighty hand, yung mighty deliverance, na-rescue po ang Israel, at yung mga pursuers niya, wala pong nangyari, namatay silang lahat. Nilamon sila ng dagat, nilamon sila ng tubig, natabunan po sila. Kasi before na sila matabunan, tinrobol pa po sila ng Panginoon Ayan po yung mga yung paggawa ng Diyos. Siyempre, pag tinrobol sila, malilito sila, babagal ang kanyang sasakyan, hanggang sa abutin po sila ng dagat. So, ganun po yung Panginoon Gumagawa po siya ng mga hakbang na makikita nyo, bakit pinabagal, bakit tinrobol? Para hindi sila makapagmadali. Ganun po Bakit may parang ganito naman, sa kaligtasan naman, bakit yung Samaritan woman umiigib ng tanghali sa balon ni Jacob? Bakit ang Panginoon ay nakipag-usap sa Samaritan, ay ang mga Hudyo hindi nakikipag-usap? So may mga nangyayaring ganyang bagay. Pag ililigtas ng Diyos ang isang tao, ganun din ang isang bayan niya, may nangyayari. Ganun din naman pagka hahatulan ng Diyos ang isang bagay, ang isang tao. Tinotrouble po niya. At kung paano may ginagawa siyang step by step, o mga paraan, hakbang sa kaligtasan, pinagtatagpo ng Diyos ang mga ngaral, at saka yung elect sa tamang oras. Ganyan din po, pag hahatol siya at mag-judge po siya, pupuksa po siya ayon sa kanyang
mga paraan, ayon sa paraan ng Diyos. At ang Israel, iniligtas po. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of Egypt. And Israel saw the great work, yan. And sa verse 31, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptian. And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Doon sila naniwala na sa Diyos. Nung una kasi, mga kapatid, hindi sila, nung unang tagpo nila kay Moses, hindi sila naniniwala kay Moses eh. Kaya si Moses negative noon. Kaya lang, wala silang God's sovereignty, kaya kailangang ilikas ang bansang Israel out of the hand of Pharaoh, out of the bondage of Egypt. Ililigtas po ang Israel at kinakailangang iligtas sila sa pamamagitan ng unat at makapangyarihang kamay ng Diyos. So, nung idiniliver ng Panginoon ng ang mga Israelita, nung inilabas sa Ehipto, hinabol sila, di po ba constant yung pagliligtas ng Panginoon? Constant po yung deliverance ng Panginoon. Diretso yung pagliligtas ng Panginoon. Through the miracle sa Red Sea. And then, merong continued protection. Tingnan niyo po, ang Israel, dumidiretso sila, lumalakad sila sa dry land, pero kino-cover naman yung mga humahabol sa kanila ng tubig. Yan po nakita natin yung pagkakaiba sa mga hinirang ng Diyos, sa bansang Israel. So, yan ang po ang God's mighty deliverance. And then, pagkatapos mo i-deliver ng Panginoon, di nakatakas po sila sa kamay ng mga Egypt, sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Ayan, nabasa na po natin dito sa 14, 21 to 31. Dito naman po, sa pangalawang ating pag-aaral, pangalawang puntos po, the giving of basic necessities. Ito naman po, Israel received the basic needs. Hindi po pababayaan ng Panginoon eh. Tingnan niyo po, pagkatapos na iligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan sa dagat at sa kaaway, dalawa ho eh. Dagat, mahirap tumawid sa dagat kung hindi hinati ng Panginoon ng dagat at pinadaan sila sa dry land. At bukod doon, may mga humahabol sa kanila na mga Egyptyo. Nalampasin nila lahat yon sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ngayon, ito naman ngayon, pupunta sila sa ilang. Tandaan po natin, ang dadaanan nila dito ay mga desert, yung mga sa ilang. Dito po, ibibigyan sila ng Diyos ng kanilang mga pangangailangang pang-physical, mga pangangailangang pangkatawan. Ganyan po ang Panginoong Diyos kung magbigay ng protection sa kanyang bayan. Dito po sa Exodus chapter 16, tingnan po natin, dito dumaing ang mga Israelita eh. Sa verse 3, sabi po rito, binasa natin kanina, and the children of Israel said unto them, would to God we had, sa Tagalog ko na lang po babasahin, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami nauupo sa tabi ng mga palayok at karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom o ang buong kapisanang ito. Yan po yung nagrereklamo po sila. Kanina nagbilib na sila eh. Dahil nakita nila yung miracle ng Panginoon sa chapter 14. Pero dito, makalampas lang yung isa pang chapter, 15, sumapit ang chapter 16, ito na naman sila. So dito ay nailigtas sila ng Panginoon sa tiyak na kamatayan sa kaaway, pero dito nakikita nila yung pagtitiwala sa Diyos, parang mamamatay naman kami sa gutom. Ayan ang takbuhan ng isip nila. Kaya, sino sisisihin nila? Siyempre, si Moises. Tsaka si Aaron. Ngayon, pag sinisi mo yan, sinisisi mo ang Diyos. Yan. Ngayon, ang sabi po rito, then said the Lord unto Moses, ganyan po ang Panginoon eh. Sa kabila na nagmumurmur o nagrereklamo ang nagko-complain ng Israel, tingnan niyo po, yung inilabas niya, bibigyan niya ng mga pangangailangan nila. Sabi rito, then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law. Yan. Nang magkagay, sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo aking pauulan na ng pagkain mula sa langit. Yan naman, provision naman. At lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Ayan. At mangyayari sa ika-6 na araw na sila'y maghahanda ng kanilang dala ay ibayo ng kanilang
pinupulot sa araw-araw. At sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, sa kinahapunan sa inyong sa kinahapunan ng inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Tapos sabi rito, at sa kinaumagahan ay inyo nang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala o yung complaint laban sa Panginoon at ano kami na inyo kaming inuupasala o pinagrereklamuhan. And then sabi rito, at sinabi ni Moises, ito ay mangyayari pagbibigay ng Panginoon sa inyo sa kinahapunan ng karne na makakakain ka sa kainabagahan ng pagkain at na makabubusog sapagkat narinig ng Panginoon ang inyong pag-uupasala or murmuring na inyong inuupasala laban sa Kanya at ano kami, ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin kundi laban sa Panginoon. Yan, tingnan niyo po. Yung palang pagko-complain nila kay na Moises, yung mga murmuring nila kay Moises, kay Aaron, hindi pala actually, sa Diyos po pala sila ang Diyos po pala ang kanilang pinagko-complainan. Parang ganito po, yung halimbawa, yung kaninang pinag-usapan natin sa ating prayer request, kapag ka ang gobyerno ay Diyos ang naglagay ng mga leader, ang siya naglalagay ng mga hari, at hindi mo sila, kinalaban mo sila, so sino yung naglagay? Ang Diyos ang naglagay. So, ang Diyos ang ating kakalabanin diyan. Hayaan mo hayaan mo ang makapangyarihang Diyos ang kumastigo sa mga yan. Ganito naman, si Moises actually parang si Moises ang sinisisi nila pero ang Diyos ang ang kanila talagang sinisisi ang Diyos. Kinakalaban nila ang Panginoon. Yan. Sa kabila noon, mga kapatid, binigyan pa rin ng Panginoon sila ng kanilang mga pangangailangan upang hindi sila magutom. Dito po sa verse 7 and verse 8, pero sila ay nagko-complain sa Panginoon. Then sa verse 13, tingnan po natin sa verse 13, and it came to pass that at the even, the quails came up and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the host. Yan, sa umaga, sa kinahapunan, mga pugo, nagsisiahon at tinatakpan ng kampamento, ganun marami. At sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. At nang paitas na ang hamog na lalatag na narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namumuong hamog sa ibabaw ng lupa. Tapos sabi po rito, at nang makita ng mga anak ni Israel ay nagsang-usapan, ano ito? Sabi, sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na ibinigay ng Diyos sa inyo upang kanin. Tapos dito, at ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain, isang omer sa bawat ulo, ayon sa bilang ng inyong mga tao, ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tolda. Tapos sabi po rito, at gayon ginawa ng mga anak ni Israel, at namulot ng marami at may kaunti. Ayan. At nang timbangin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag matira niyaon ang sinuman hanggang sa umaga. Ayan. So dito, makikita po natin dito, matapos na iligtas ng Panginoon ang Israel sa tiyak na kapahamakan, nag-provide po ang Panginoon ng kanilang pangangailangan pang-pisikal, pagkain. So hindi po sila magugutom sapagkat nandiyan ang provision ng Panginoon. Iniligtas sila sa kaaway, ngayon iniligtas naman sila ng Panginoon sa gutom. Doon na ang Israel po ay hindi sila masunurin pa sa time na to nagrereklamo pa po sila sa Panginoon. So nakita po natin God's deliverance through mighty hands, tapos ay the giving of basic necessities, binigyan po sila ng Panginoon. So ganyan din po, parang po tayo pagka tayo naliligtas, iniligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan, iniligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Hindi po tayo iniligtas para iwanan na lang ng Panginoon. Meron din po, kumbaga sa Israel, mayroong daily provision ng Panginoon habang sila naglalakbay. Sa atin naman po, meron ding spiritual preservation ng Panginoon habang tayo
naglalakbay. Tayo po ay kumakain din. Katulad ng Israel, may provision din po sa atin. Ang atin nga lamang bilang church sa New Testament, ang provision sa atin, yung mga basic necessities na kailangan natin sa church, ibinibigay ng Panginoon, yung mga katotohanan ng ating napapakinggan. Yan ang nagpapalakas sa atin, yan ang nagpapanatili sa atin para tayo makapagpatuloy hanggang doon sa kumbaga sa Israel, habang sila nasa desert, nasa ilang, habang sila naglalakbay, binibigyan sila ng provision ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Siya na nagpasimula sa inyo ng mabubuting bagay ay siyang lulubos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Meron pong provision sa atin, mga spiritual blessing po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Matapos tayo maligtas, hindi naman po tayo iniwan din ng Panginoon. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, meron din po mga provision, yung mga truths na dapat nating matutunan, kumbaga dapat nating kanin, dapat nating maunawaan para tayo magsilago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Kristo. Yan po yung but grow in grace and in the knowledge of the Lord. Yan po yung kailangan natin. So kinakailangan natin din ng mga provision ng Panginoon. Hindi po tayo dapat pagkaligtas natin ay tapos na. Ligtas naman ako, kahit magkasala, o kahit hindi ako magsimba, ligtas naman ako. Pero, meron po tayong salita ng Diyos na dapat pagbulay-bulayan sa araw-araw. Yan po yung patuloy na magpapalakas sa atin. Meron salita ng Diyos na dapat nating marinig sa tuwing araw ng Panginoon. So, yan po yung makita natin dito, mga kapatid. So, may provision po ang Panginoon sa bansang Israel. Hindi po iniwanan talaga ng Diyos matapos niyang iligtas. Hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Ganon din po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon matapos na tayo maligtas. Mailikas sa kasalanan. Makawala sa silong ng diablo na bumibihag sa atin sa pamamagitan ng kanyang kalooban. May provision po sa atin ng Panginoon. May mga blessing po tayo, spiritual blessing. Ngayon, habang ang Israel po ay nasa ilang, ito po, nasa mga sa tingin ko po, itong chapter 18, nasa wilderness of na po sila dito, sin. Nasa wilderness of sin na po sila dito sa chapter 18. Ito naman po, magkakameron po ng, siyempre si Moises po ang nangunguna dito sa panahong ito. Sa panahong ito ay kinakailangang magkameron si Moises po ng associate, co-laborer sa gawain ng Panginoon. Kasi nagsosolo po dito si Moises. Magja-judge po siya sa buong Israel. Kaya ang po rito, itong pangatlong bagay, ito po yung leadership advice. Titingnan po natin yung leadership advice kay Moises para makaya niyang pamunuan yung buong bansa, yung buong bayan. Dito po sa Exodus chapter 18, tingnan po natin. So nakita po natin yung God's deliverance, God's provision, yung basic necessities. Ito naman yung leadership advice. Ito po sa chapter 18 po, verse 19. Tingnan po natin dito. Ayan, sabi po dito, hearken now unto my voice, sa verse 19. I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to God word, that thou mayest bring the causes unto God. Ito po yung advice kay Moises nung kanyang biyanan. Sabi po rito sa Tagalog po, dinggin mo ngayon ang aking tinig. Medyo malalim po yung English mahirap intindihin. Dinggin mo ngayon ang aking tinig. Papayuhan kita at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. So ito po yung yung advice ni Jethro kay Moises. Si Moises po kinakailangan po niya para mapamunuan yung bayang Israel. Kasi hindi lang naman physical ang kailangan dito Kailangan din po ng bayang Israel yung tamang judgment. Yung tamang judgment. Kaya tingnan po, napuna po ito ni Jethro Tingnan po dito sa verse 13. Napuna po niya to. Sabi rito, and it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from the morning unto evening. Yan. At nangyari kinabukasan, nalumuklok si Moises upang hatulan
ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon. Sa verse 15, at sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. So pagka ang bayan ay may gustong malaman, sumasangguni sila kay Moises, sa Diyos sa pamamagitan ni Moises. Si Moises po ang magja-judge, siya po yung maggagawad ng tamang judgment sa bansang Israel. Tapos sabi rito sa 16, pagka siya ay may usap, ay lumapit sa akin at aking hinahatulang isa't isa ng at aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. Yan po yung ginagawa po ito ni Moises na mag-isa. At sabi po rito, at sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. So hindi mabuti ang ginagawa ni Moises kasi nagsosolo po siya. Tunay na ikaw ay manghihina at ang bayang ito na nasa iyo sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Ayan. So napansin po ni Jethro, yung biyanan po ni Moises, na pinapasan pong nagsosolo ni Moises yung pagja-judge sa Israel. Mula umaga hanggang gabi, nauupo po siya para humatol sa bayan, sa buong Israel. Lahat ng isinasangguni sa kanya na gustong malaman ng Israel, na payo ng Panginoon, ay tinatanong kay Moises. At si Moises lang po ang nagdidiscuss na mag-isa niyan. Walang ibang nagdidiscuss, walang ibang nagja-judge o nagbibigay ng payo sa mga Israelita, kundi si Moises. Kada isang lalapit sa kanya, papayuhan niya. Ay ganong karami po yan. Yung inilikas ni Moises, yung inilikas ng Panginoon, 600,000. 600,000, hindi pa kasama yung mga bata. So iyan po yung nangyayari dyan, na kaya nahihirapan si Moises. At sabi dito, tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito. Hindi lang siya, pati ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bagay na ito ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Kaya ito sa 19, ito na po yung advice. So, bilang leader po si Moises, nangangailangan din po siya ng leadership advice. Hindi po lahat ng leader ay hindi nangangailangan ng advice. Kahit po yung mga leader natin sa New Testament church, pero pwede pa rin po kaming mga na tumatayo dito, kami mga preacher, pwede pa rin po kaming humingi ng advice. Kapag meron kaming paghatol na dapat i-judge, na dapat gusto namin makasiguradong tama ang aming ihahatol o i-judge. So kinakailangan nating manghingi ng advice. Lalo't minsan lang natin na-encounter. Hindi po masama mga kapatid na mag-receive ng advice at hindi rin po masamang manghingi ng advice sa mga elder po ng church. Katulad po dito si Moises, na binigyan po siya ng advice ng kanyang father-in-law. Hindi po masamang, at nangangailangan siya ng, kumbaga sa ating nangangailangan siya ng mga associate justices, parang ganon. Kasi mga judge po sila, hatol sila. So may mga associate po siya. May mga kasama siya. Parang co-laborer po ni Moises dito po sa 13 to 18. Yun po yung payo ni Jethro. Napakaganda pong payo ni Jethro. Wise advice ng kanyang father-in-law, para hindi ka manghina, para hindi rin madamay ang mga tao. At ang advice po ni Jethro, ito po sa 19, ano yung mga klase ng tao na po pwedeng makatulong ni Moises doon sa kanyang leadership. Ito, para bagang ito ay sa ating panahon ay siyempre, dadating ang time, maghahanap din ng katulong ang mga elder na kapantay din naman niya na makakatulong sa gawain. Siyempre, darating ang time, baka a year from now o years from now, ay maghanap tayo, mangailangan ang church ng mga kamanggagawa natin, mga kasama natin sa leadership o sa pagiging servant ng Panginoon sa kanyang iglesia. So, may criteria.
May criteria po. Katulad ng kay Moises. Tingnan po natin ang mga inilatag po ni Jethro. Payo pa rin po ito ni Jethro. Kaya po yung biyanan niya, hindi naman po ito Israelita eh. Hindi po ito Israelita itong mga to. Midianites po ito, si Jethro. Sabi po ganito, sa verse 19. Nabasa ko na po ito. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita at sumaiyo nawa ang Diyos, ikaw ang magiging taga-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dadalhin mo ang mga usop sa Diyos. Ito. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at mga kautusan at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat, lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. So itong mga makakasama ni Moises na leader, tuturuan muna niya ng mga daan ng Panginoon, yung mga nararapat nilang gawin. Hindi yung basta, halimbawa, kailangan natin ng deacon sa church. Hindi pwedeng basta tayo kukuha. Ituturo muna natin. Tuturuan muna natin ng church, tapos pag lumago ang church, meron diyang gagamitin ng Panginoon. May palilitawin diyan ang Panginoon na may gift. At yun ay kinakailangang madetect ng church. Makita ng church yung mga ganung bagay. And then, ito po yung mga katangian ng mga judges na makakasama ni Moises sa leadership para mag-judge. Yan, ito po yung, moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, yung may takot sa Diyos, men of truth, yung mga taong makatotohanan, yung mga taong totoo, yan ang mga kukunin ni Moises. Hating covetousness, parang sa deacon, yung hindi maibigin sa salapi, hating covetousness, namumuhi sa kasakiman, sa pera, ganyan. And place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of fifties and rulers of tens. Yan. Yan po yung advice niya. Tuloy po natin yung advice. And let them judge the people at all seasons, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, kay Moises, but the very small matter they shall judge, so shall it be easier for thyself, magiging madali sa iyo, and they shall bear the burden with thee. So parang ganito may mabigat na dinadala si Moises, yun ang sinosolo niya, magkakameron siya ng katuwang, kausong, para gumaan ang mga dalahin ni Moises. At yun yung mga judges na tuturuan muna ni Moises. Pag natuto, ilalagay nila. I-place such, ilalagay mo yung mga taong yon. Tapos sabi rito sa verse 23, kung gagawin mo ang mga bagay na ito at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all these people shall also go to their place in peace. Pati yung mga tao, magagaanan. Magiginawahan po ang mga tao, uuwing payapa. Yan. Uuwi silang may comfort. Kasi marami nang humahatol. Siguro, nung panahon ni Moises, pila yung pag maraming gustong malaman sa kautusan ng Panginoon, baka ganun na nangyayari. Pila sila, tapos isa-isang kakausapin ni Moises. O mas maganda kung pare-pareho yung ribbons, yung hinaing nila. Isahang na lang yun. Isahang discuss na lang yun. Pero kung magkakaiba yung hinihinging payo ng mga tao, pila-pila muna kayo dyan. So, ang hirap pagka ganun. Mula umaga hanggang hapon yun. Kami nga, magsalita nga dito ng 2 oras. Nang dire-diretso, ang hirap na Di ba? Nakakapagod, lalo't mainit. Pero, wala, reklamuhan yan. Gawain ng Panginoon yan. Kay Moises, maghapon. Mas mahirap yon. Maghapon, salita siya ng salita. Judge. At, lahat ng problema na encounter niya, gaano kahirap din po ng mga bagay na gano'n. So, yan po yung nakitang magandang payo nung biyanan niya. So, may leadership advice. And then, ang mga judges po, pag-aralan po natin itong kaunti, sa bansang Israel, ganito po ang utos ng Panginoon. Maganda po ito, may apply sa ating bayan. Ganito po, sa Deuteronomy chapter 1, tingnan po natin, pagkukuha ng judges na kasamahan ni Moises, Deuteronomy 1:16, ganito po ang katangian nila.
Sabi po rito, And I charge your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him. Ye shall not respect of persons. So sa una, sa 16 dito, ang bilin po ng Panginoon sa mga judges ay iyong dinggin ang mga usap ng iyong mga kapatid at iyong hatulan ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid at ang taga-ibang lupa na kasama niya, pati taga-ibang bayan. Hahatulan po ng matuwid nito mga judges na to. Tapos sabi po rito, sa verse 17, ye shall not respect of persons, or ye shall not respect persons. Huwag ka magtatangi ng tao in judgment. Yan. Ganyan po, kaya nga po hindi ko naman masyado matandaan, kung yung nakapiring na yung lady judge doon sa mga korte, nakapiring siya, tapos may timbangan. So, madadaanan po natin dito. Ye shall not respect persons in judgment. Huwag kang magtatangi, huwag kang bias. But ye shall hear the small as well as the great. Kaya nga may mga hearing sa korte. Kasi kinakailangang nakapiring yung judge, makikinig lang siya, wala siyang kikilingan. Walang not respect of persons in judgment. Ye shall not be afraid of the face of man. Siyempre, pag may piring ka, sino ka katakutan mo? Hindi mo sila nakikita. Wala kang pakialam sa mukha nila. Ganyan po. Huwag mong titingnan sa judgment. Huwag kang matatakot. Dapat ganyan ang mga judge. For the judgment is God's, dahil ang hatol ay sa Diyos. And the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. Yan. So nakita po natin dito yung katangian ng mga judge sa Old Testament na kinukuhan ng Diyos para makasama ni Moises sa pagja-judge. Makatarungan, walang kinikilingan, walang kinakatakutan, parehas kung humatol. Yan po. Dinidinig ang kalitlitan hanggang sa kalaki-lakihan. So ganun silang ang ganun pong humatol. Kaya hindi ka makakahatol ng tama between brothers. Halimbawa, may usapin tayo dito sa church. Kung magiging bias, halimbawa ako, kung ako'y may kakampihan sa inyo, o yung kapatid may kakampihan, halimbawa, wala ta. Yung kapatid ang magja-judge. So, hindi ka makaka-judge ng righteous judgment kapag hindi ka nakapiring ang mata. Ibig sabihin, kapag may kinikilingan ka, kapag may kinakampihan ka, may respect of person. Kinakailangan, pakinggan mo yung isang kapatid, ano yung kanyang argument. Pakinggan mo yung kabilang kapatid, ano yung yun po yung korte. Pinakikinggan ng judge yung magkabilang panig, prosecution at defendant. Depende sa mga ipipresent nilang evidence, testimonial, dun sa kasong yon. Paanuhan yan. At kinakailangan, kaya magandang babae, kailangan maligawan mo siya, makuha mo yung pabor, na ikaw ang paboran. At yun namang babaeng yun, kaya nakapiring at may timbangan, tinitimbang-timbang yung mga sinasabi niya, ayos sa narinig, kasi nakapiring siya, hindi siya nakakakita. Doon siya magbe-base. Doon sa magkabilang. Kaya kinakailangan makinig ka. Kung gusto mong makahatol ng matuwid na hatol. Kahit sa church, pakinggan mo yung magkabilang kapatid. Hindi yung pagsumbong sa'yo, paniniwalaan mo agad siya. Tapos masama na yung isang kapatid. Hindi mo pa nga napapakinggan kung bakit niya nagawa yan, kung bakit baka siya, sabihin na natin nagkamali siya, baka naman may pag-deceive sa kanya. So, pakinggan mo rin. Baka naman gusto niyang humingi na ng tawad. So, wag masyadong offensive tayo dito sa church. Kailangan nating pakinggan ang magkabilang panig. Sa chapter 16 po naman, tingnan natin. So, yan po yung tamang paghatol sa Old Testament. Deuteronomy chapter 16, verse 18. Tingnan po natin sa 18 kung ano sinasabi rito. Sabi po rito, 18, Judges and officers shall thou make thee in all thy gates. Kaya po yung gates ng Israel, napakahalaga. Siya po yung place of judgment, place of hearing. Diyan po dinidinig ang mga kaso sa mga gates. And then, sabi po rito, kaya nga si Boaz, nung kanyang tubusin si Ruth, at lahat ng mga pag-aari ni Elimelech, di po ba sa gates? Doon sila, At doon din niya kinausap yung nearest kin, na dapat siya yung tutubos at mapapangasawa ni Ruth.
tumanggi naman, dahil magugulo ang kanyang mana, so ikaw na lang Boaz ang tumubos. So yun. Pero sa gate po yun ng Israel. Sa mga gates po ginagalap ang judgment. Nandiyan din po yung mga witness. Kukuha ka ng mga witness dyan. Judges and officers shall thou make thee in all thy gates, sa bawat gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Yung mga judges na yan, yung mga officers na yan, kinakailangan nilang mag-judge sa mga tao with the right judgment. At the right judgment is the Word of God. Ang i-judge natin yan. Yung commandment ng Panginoon. Yung mga precepts ng Panginoon. Kaya itinuturo muna ni Moises bago niya gawing judge. Kailangan, kasi yun ang gagamitin pang judge. Kumbaga sa ating panahon, ano ang gagamitin ng mga hukom sa pag-judge? Ay di ba yung saligang batas. Yan, at ang judge, lalo ng Supreme Court, siya yung talagang tamang nakakapag-interpret po ng mga batas, ng saligang batas. Siya po yung may mataas na aral dyan. Katulad po nitong si Moises at saka yung mga judges sa Israel. Talaga po silang, tinuturuan po sila ng mga batas ng Diyos. Verse 19, thou shalt not wrest judgment. Sabi sa Tagalog, huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao. Yung mga pagkatao, huwag mong ipagtatangi. Kung mayaman siya, maganda siya, makisig siya, at yung isa hindi, pangit, pulubi, o ano. So, hindi, makikinig ka, pakikinggan. Huwag kang magliliko ng paghatol, huwag kang tatangi ng mga pagkatao, ni kukuha ng suhol, yang bribe na yan, yung mga ginagamit na yan para mabaluktot ang kalimitan niya, mga politika. Sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Yan. Ang sabi rito, thou shalt not wrest judgment, huwag mong ililiko, huwag mong ibebend yung law. Thou shalt not wrest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift, huwag kang tatanggap ng ng bagbag na suhol. Kasi mawawala yung judgment. Kaya po, thou shalt not take a gift, sabi po rito. And then, for a gift, yung limpak-limpak na salaping yan, kahit sa ating kapanahonan, for the gift that blind the eyes of the wise, pati yung eyes of the wise nabablind, nabubulag dahil sa regalo, dahil sa suhol, dahil sa bribe money, o dahil sa bribery, gano'n. O dahil sa nireregalong kapalit nung pabor. Hindi po ganyan ang judge. Hindi mo siya kayang ligawan sa pamamagitan ng suhol, yung judge na yung nakapiring. Kung tunay talaga, hindi po yan, maliligawan. Makikinig po yan, bahala. Kung sino may matibay at credible, yung mga credible na ebidensya o yan po yung tatanggapin ng huwes. Yan po yung magiging tama po ang paghatol niya. Thou shalt not wrest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift for the gift that blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous. Pinipervert pa yung nililiko pa. Yan, sabi rito, bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Alin? Yung regalo. Para makakuha ka ng pabor sa hukuman. Hindi yan inaalaw ng Bible. Napaka-strict po ang kautusan ni Moises. Yan po yung utos ng Panginoon. Tapos sabi rito sa verse 20, that which is altogether just, shall thou follow. Sundin mo ang tunay na tuwiran upang mabuhay ka at manahin mo ang lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hindi sila papasok kapag hindi sila nakahatol ng tama. So yan po yung mga mga katangian ng mga huwes sa Old Testament. Nasanay kung yan din ang mga katangian ng mga humahatol sa ating kapanahonan, baka po maganda-ganda kung yan ang pagbabasihan, yung Bible na yan, yung mga talatang yan. Sana mabasa po nila yan. Kasi nangangailangan po talaga ng tamang paghatol. Sa ating bansa, minsan dapat hindi rin tayo bilang mga Kristiyano, hindi rin po tayo dapat maging bias. Kung wala tayong matibay at sapat na pinangahawakan na yung kung tawagin ay credible evidence,
at ikaw yung may hawak at ikaw nakakaalam personal, may personal kang alam, kung wala rin lamang, manahimik po tayo mga kapatid. Ang nangyayari, minsan Kristiyano sa kapwa Kristiyano, nagkakabangayan dahil lang sa politika. Ay mga unbeliever ang mga yan. Hindi natin alam talaga ang tunay na kulay nila. Kasi ang pinakikita nilang kulay, puti. Sa panlabas, hindi natin alam yung tunay na kulay nila sa loob. Parang, meron kasi sinabing Panginoong baka mga pinaputing libingan hindi natin alam Bagamat hindi natin sinasabing, may mga ano rin dyan may mga taong ano rin dyan, nakukonsensya. Ayan. Pero, hindi tayo pwede pa rin humatol. Ang nangyayari dyan, parang, dahil lang sa mga social media, tayo ay naapektuhan. Sa Pilipinas ay yung justice po, is it the justice moving naturally sa sana sa church ganun, justice moving, it is the justice moving naturally, sabi nga nung isang abogado. Or is it the politics sa Pilipinas moving the justice? Baka politiko na ang nagpapagalaw sa hustisya. Dapat hindi. Dapat it is the justice moving naturally. Para sa Bible. Paiiralin ang tamang hustisya. Ayan po yung utos na hindi po yung at ang nagdidikta po yung kautusan ng Diyos, yung mga precepts ng ating Panginoon, yung mga palatuntunan ng Panginoon para sa atin, para masabi nating kinakailangan ang mga nagdidikta sa paghatol ng tama ay yung Constitution. Yan. Nakasalig diyan lahat ng batas na gagawin dapat hindi against sa saligan, kaya nga tinawag na saligan siya yung basis ng lahat. So hindi po pwedeng tumanggap ng yung Deuteronomy chapter 16:19 po ang nakalagay dito. 16:19 yan. Judges and thou shalt not wrest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift for a gift that blind eye. Yung salita pong gift, akala natin yung regalo lang na, di ba minsan nagre-regalo naman tayo minsan sa may birthday, nagre-regalo tayo sa bagong kasal. Pero ang ginamit po rito Greek word doon sa gift ay parang shakad sa Hebrew. Na ang ibig pong sabihin ay bribe na nakakabulag ng that blind the eyes, for the gift, for the bribe that blind the eyes. Yan po yung pinanggalingang Greek Hebrew word na shakad. Shakad po. Yung po palang gift na yon, bribe in the form siguro kung sa ating panahon in the form of bribe money. So kailangan pong yung mga may mga katulong si Moises na mga associate justices na para mapagaan po yung para sa atin ding hukuman sa Pilipinas, di po ba yung mga nakapag-aral yung may nakakabasa tayo ng kaunti ng Constitution. So alam natin na hindi nagsosolo ang ating Chief Justice sa Pilipinas. Meron siyang 14 associate justices. Yan. Ang naglalagay po niyan, kumbaga sa charts, ang naglalagay ang pumipili at nagse-select ng deacon at saka ng pastor ay ang church. Yan. At ina-appoint nagpapa-appoint or nagpapa-ordain doon sa elder na nasa kapangyarihan din naman ng church. Yan. So ganoon din po sa sa government pagka may mga nababakante po mga justices, ang sa Pilipinas po, kung hindi ako nagkakamali, pwede niyo i-search, ang nagbibigay ng shortlist ng nominees at least 3 para mapagpilian sa associate justice, mapadagdag doon sa vacant position kung may nagkulang, ay walang iba kundi yung Judicial Bar Council of the Philippines. Doon po sila, pinapasa po yun sinasabit sa presidente, pero ang presidente nire-review, pinag-aaralan, tapos siya po yung then pag nakita niya, siya po yung nag-a-appoint. Kaya appointed po ng president yung mga yung mga justices sa Supreme Court. At yan po ay para makahatol, dapat walang utang na loob sa presidente. So, yan po yung Kaya dito po sa
Kasi kung magkakautang na loob, hindi ka makakahatol ng tama. Kasi lagi ka nalang ahatol ng pabor doon sa isang ganun. Hindi po. Pagkatapos nilang ma-appoint, wala na po silang ugnayan doon. Kasi yun lang po ang proseso ng batas na ang presidente ang mag-a-appoint. So yan po yung nakikita natin sa church naman po ang nagsiselect naman po ng mga officer na kaagapay ng elder, walang iba kundi ang church. Sila po ang magbobotohan, sila po ang magsiselect, tapos ay sila po yung maglalagay through the hand of the elder. Kung wala pang elder, kukuha ng elder sa kapangyarihan sa authority po ng church. Hindi katulad sa ibang bansa po kasi yung mga justices, po yan ang presidente na po ang ang nagsiselect Ang presidente po nagsiselect sa ibang bansa. Baliktad po sa atin, presidente lang ang nag-a-appoint. At ang pumipili, hindi siya. Binibigyan siya ng shortlist, yung mga nominees, tapos pagpipili ng presidente. Sa ibang bansa, iba. Ang presidente ang nagbibigay ng pero parang sa kanila, Senate ang nagbibigay ng final na para makuha kang isang associate justice. So yan po. So dito po sa Bible, balik po tayo sa Bible, ang katangian po nila ay hindi dapat nabibili ng salapi, yung mga yan. So hindi po dapat nabibili. Same advice po itong narito ay yan po yung wise advice ni Jethro kay Moises na ibinigay po yung mga criteria para makapag-judge po sa Israel. Pagka na-meet po yung nakuha yung mga criteria yan, at yan ang napalagay, makakahatol na po sila ng matuwid na hatol. So, kailangan po ng leadership advice. Kaya tayo bilang church, kung tayo ay medyo kinakapos sa karunungan, medyo kinakapos tayo sa wisdom, hindi po masamang humingi ng advice doon sa mga nauna sa atin na matatandang iglesia o matatandang pastor. Hindi po ako nahihiya na ako'y lalapit sa kanila isang araw para ihingi po tayo ng advice pag tayo may problema rito. Magpapatulong po tayo para tayo sa ikaayos po ng iglesia. Yun po yung right judgment na hindi natin susuluhin yan. At siyempre, lalapitan natin yung may mga katangian naman na sinasabi rin po sa New Testament. So, same advice po ng makikita natin dito na kahit po sa pag-select ng deacon, sa Acts chapter 6, ganun din po. May mga quality rin po, may qualification din po. Sa pag-select po ng deacon, dapat alam din po ng church na man of honest report din po ang deacon and full of the Holy Ghost and wisdom. At yung details po niyan, inisa-isa po ni Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13. Andun po. Katulad po ng qualification ng elder. Kaya, kung sakasakali po dumating ang time, matuto na yung mga kapatid natin ditong lalaki, kung tayo pipili po ng mga judges tuloy yung mga deacons, yung mga ng church, officer ng church, kasi officer din dito nakalagay dito, officer and judges. Ayan, hindi ko na matandaan. Judges and officers shall thou make thee in all thy gates which the Lord thy God giveth thee. Ayan. Throughout thy tribes, and they shall judge the people with judgment. Ayan. Ito na yung mga katangian sa verse 19. Sa New Testament naman po, yan, nakasulat po sa 1 Timothy chapter 3. Sila po kasi yung sila po kasi mga kapatid yung magpapasa ng mga kautusan Kaya kailangan po natin yung may wisdom ang ilalagay diyan. The same advice from Apostle Paul sa pag-select ng mga officer ng church. So dapat po siguro minsan pag-aaralan po natin uli. Sa bagay na ang ganda po, kagabi po ay na-topic ni Elder Alex ang qualification ng elder at saka ng mga deacon. So yun po ay tunay, tama po yun. Kasi biblical po yun. So after, di may kasama na po si Moises. Nakita natin yung deliverance ng Panginoon sa Red Sea, yung provision doon sa, kung di ako nagkakamali,
sa wilderness of sin, binigyan sila ng pugo, binigyan sila ng mana para hindi sila magutom. Tapos binigyan sila ng tamang advice. Nagpadala ang Diyos sa pamamagitan ni Jethro ng wise advice. Then after God's deliverance, giving of basic needs or necessities, and receiving leadership advice, ito na po yung panghuli. There is a covenant to keep. So, meron pong covenant na dapat ingatan ang Israel. Ito na po yung hindi pa naman panghuli, may mga susunod pa po diyan. Merong mga covenant na ibibigay ang Diyos. Hindi natapos doon sa may mga leader, meron po silang covenant. May tipanan sila na dapat ingatan. Tayo kaya sa church, di po ba meron din po tayong covenant na dapat nating ingatan? At pag tayo sumablay doon, may karampatan din po yung sabihin na nating penalty kung tayo makakaano ron bilang iglesia. Ang magagawad po noon, ayan, church, hindi po pastor, hindi po deacon, kung magkakadikon tayo, kundi church po yan. Lagi po nagmi-meeting ang church diyan sa mga desisyon, lalo't critical decision. Pagmi-meetingan po yan. Yan po yung design ng Panginoon sa mga organized na church. So, there is a covenant to keep. Dito po sa Exodus chapter 19, tingnan po natin. May pangahawakan naman tayong dapat ay may covenant naman. Sabi po dito sa Israel 19 verse 4, sabi po dito, and this is the case of the slayer, 19 Deuteronomy, Exodus po pala. Nasa Deuteronomy po ako. Sorry po. Exodus 19 verse 4. Sabi po dito, matapos silang meron na silang mga leader ngayon, meron na silang mga judges. You have seen that, sabi po dito sa verse 4, you have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shall speak unto the children of Israel. So matapos pong ilikas sila ng Panginoon, bigyan ng pangangailangan, bigyan ng tamang yung mga leader, ito may covenant po, may tipanan. Dapat naman may covenant naman, nasusundin kayo bilang Israelita. Ayan po nakalagay. Inyong nakita ang ginawa sa inyo, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo inilipat ko sa akin din, parang sa tribulation period. Ay yung Israel, sa pamamagitan din ng pakpak ng agila, ililikas po sila, ilalagay sila doon sa isang safety place for 3.5 years. Sa chapter 12 po ng Revelation, kanina dinidiscuss namin ni Brother Aris at saka ni Brother, kanina, Coco. So yun po. Tapos sabi po rito, kaya ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, magiging tanging kayamanan kayo sa akin, ang Israel, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Pero sila'y tangi, katangi-tangi po sila. At kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, gagawin silang isang ganon, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Ito yung mga covenant na. So magbibigay po ng covenant ang Panginoon sa Israel. Ito na po yung mga covenant. Bago po tayo magtapos, basahin po natin yung mga covenant sa bansang Israel. Exodus chapter 20, sabi po rito, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the hand of bondage. Laging binabanggit ng Panginoon na inilikas ko kayo. Then, thou shalt have no other gods. Dahil kayo inilikas ko akong Panginoon nyo, huwag kayo magkakameron naman ng ibang Diyos. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Okay, magkakameron yan. Thou shalt not bow down thyself to them. Huwag mo silang yuyukuran. Nor serve them. Huwag mo silang paglilingkuran. For the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me.
So ganon, pag nagkameron kayo ng ibang Diyos, yung Israel, sila parurusahan ng Diyos. Sabi rito, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Kasi pag sumamba ka sa ibang Diyos, kinakamuhayan mo ang tunay na Diyos. Tapos sabi rito sa verse 6, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Kaya dapat ikikip mo yung covenant ng Panginoon, yung commandments. Thou shall not take, ito pa yung iba, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Kaya yung mga nagsasalita laging ginagamit ang pangalan ng Diyos, kahit sa mga hindi magandang pananalita, kahit sa mga nakikita ko yan, sa mga pelikula, sa mga kung ano-ano, sa YouTube, kung saan-saan, lalo sa mga pelikula, gagamit sila babanggitin ang pangalan ng Diyos, tapos magmumura. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit, kaya mag-ingat, ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yung basta mabanggit na lang ang Diyos sa walang kabuluhan. Tapos sabi po rito, ito, sa Israel, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. Do sa 6 na araw. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughters, thy manservant, nor thy maidservant, kahit mga alilang lalaki, alilang babae, mga anak na lalaki, anak na babae, walang gagawa, nor thy cattle, pati nga hindi pa pwedeng gumiik ang baka, nor thy stranger that is within thy gates, lahat na nasa kanila, walang gagawa sa 7 araw. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, binanal yung araw niya. Kaya sa bansang Israel, hindi po sila gumagawa. Pinangingilin po nila yung araw ng Sabbath. Yan. Tayo naman sa New Testament, wala na naman tayong hindi na nag-i-effect ang araw ng Sabbath. Ang pinaka-Sabbath natin ay ang rest ay nasa Panginoon sa Kristo. Come unto me all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Siya na po yung ating rest. Kapag ang Kristo po ay nasa ating puso, siya yung kumukontrol ng ating buhay, siya yung ating kinikilala, sinusunod, siya po yung nagbibigay sa atin araw-araw at maya ng kapahingahan. Ngayon, may araw din naman tayong nagkakameron tayo ng kapahingahan na makinig ng salita ng Diyos. Pero hindi po ito yung hindi ka pwede magluto, hindi ka pwede magsindi ng posporo. Hindi, pwede po. Kaya lang, dito po sa araw na to, may tinatawag naman tayo sa New Testament na Lord's Day. Na sa Lord's Day, doon na hindi naman siya yung araw ng Sabat na rest na wala ka talagang gagawing kahit ano, kundi yung mga bagay na sinasabi ng Bible, tayo naman, ay huwag naman natin kaliligtaan yung pagtitipon. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, that forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, gaya ng ginagawa ng iba. But exhorting one another, saan? Sa church, every Lord's Day. Yan po ang gagawin natin. So wala nga po tayong Sabat o yung literal na Sabato na mangingili tayo, pero meron po tayong araw naman ng Sunday na kung saan kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, yun po ay nagsisilbing comfort at rest sa ating mga kakaluluwa. Hindi po ba yun din ang ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon na come unto me all ye that labor? Na tayo ay pumunta sa kanyang paanan at tayo ay mag-aral, exhort one another sa salita ng Panginoon. Yan po ang nakita natin dito. So, Sabat po ito. Then, okay na po tayo sa Sabat. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ito yung teaching kagabi ni Elder sa Bible study. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ito pa yung magiging lecture niya sa susunod sa Bible study. Then, thou shalt not kill. So, wag kang papatay, pero ito yung sa ibang salin, thou shalt not murder. Yan. Murder po ang nakaiba sa mga ibang salin at saka yung original na pinanggalingan. And then, thou shalt not commit adultery. So, wag kang mangangalunya. Against yan sa covenant ng Panginoon, sa Old at saka sa New Testament.
huwag kang mangangalunya. Thou shall not steal. Yan, huwag magnanakaw. Huwag kang magnanakaw sa kapwa mo. Huwag mong kukunin, nanakawin yung pag-aari ng kapwa mo. Huwag mong nanakawin, huwag mong kukunin ang pag-aari ng bansang Pilipinas. Huwag kang corrupt. Yan. Huwag mong nanakawin. Huwag magnanakaw sa kaban ng yaman ng bansa. Huwag kang magnanakaw sa offering ng church. Huwag ding magnanakaw. Paano mo mananakaw yan? Aba. Ang pagnanakaw ay yung kinukuha mo nang hindi alam ng may-ari. At ang may-ari ng pera ng church, ng offering ng church ay sa Panginoon na ipinagkatiwala sa kanyang iglesia. So, huwag kang magnanakaw. Huwag mong gagalawin yan. Halimbawa, tayo dito, nagkukwentuhan. May pumasok, may nagnakaw, may kumuha ng offering, pag nanakaw yun. Di ba? Halimbawa, kinuha yung offering natin dyan. Palihim. Di ba, pag nanakaw yun? Ano mang bagay na kunin o kunin na hindi walang ano ang may-ari, walang palihim. So yun steal kaya nga nakaw eh. Yan. So tingnan niyo po mga kapatid, sa church itinitiwalag ang kubetos sa church. Sa paanong paraan magiging kubetos na para bagang nagnanakaw? Minsan yung mga offering, kita sa mga Armenian church, ang offering, hindi alam ng mga member eh. May nakilala kasi ako eh, na nagtapat sa akin sa shop eh. Ayaw ko bumagit ng pangalan, nakalive ako eh. Tisod siya sa offering. Tisod siya sa finance ng kanilang Kasi pastor lang ang nakakaalam ng finance nila. Doon po yan sa amin. Kaya lang, ini-invite ko siya. Mailap ngayon mailap. Kasi mamamaalam pa kasi sa pastor niya ayun. Siguro, hindi pinayagan. Minsan po kasi ay pwede rin kunin o imbutin ang pera ng church ng mga big time pastor sa malalaking churches kung hindi alam ng member kung walang report. Walang pahintulot ang church. Hindi kasi nila alam na nasa church ang pahintulot eh. Ayan. So yan, iwanan na natin yan. Isa pa, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witnesses against thy neighbor. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Yan. Huwag kang magbibintang. Wala kang ebidensya. Thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbor's. So, wag mong iimbutin niyang asawa ng kapwa mo, gamit, bahay. Ayan yan. Ano pa ba sa Tagalog? Aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So, parang similar nung pagnanakaw, yung pag-iimbot. Kasi walang ibinigay sa yung consent eh. Tapos sabi rito, and all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed him, stood apart. So yun po yung ito po yung mga covenant na dapat gawin ng mga Israelita. Na sa ating panahon, applicable pa po, po ito, in effect pa po itong mga kautosang ito, except doon sa literal na araw ng Sabat. Mga moral, po ito, moral laws of God, na dapat po nating sinusunod pa rin. Huwag kang papatay. Pwede na ba tayo pumatay ngayon? Hindi. Huwag kang magnanakaw. Pwede na ba tayo magnakaw ngayon sa New Testament? Dahil ito kautusan sa Old Testament? Hindi. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang mangangalunya. Pwede na ba tayo mangalunya? Hindi pa rin. Moral laws yan. So dito nakita ko sa ating panahon na hindi na lang applicable dito. Kasi nga, ang Panginoong Kristo na nabigay ng kapahingahan sa atin, yung Sabat lang. Po, mga kapatid, yung literal na araw ng Sabado, yung ikapitong araw. So every commandments po ay mahalaga pong ginagawa po yan, yung mga moral laws na yan. May mga commandment po na dapat nating i-keep, dapat nating i-observe. Kaya nga sabi ng Panginoon,
Hindi naman niya iiwanan talaga eh. Magpo-provide po ang Panginoon ng kanyang presence, ng mga spiritual gifts sa church, spiritual protection, ang Panginoon. Sabi rito sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 sa 20 po, and teach them to observe all things whatsoever I have commanded. So church, there is a covenant to keep sa atin. Observe all things whatsoever the Lord has commanded sa atin. And lo, tingnan mo yung presence, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya lang, may commandment din tayo na dapat ikip para tayo makapagbigay lugod sa ating Panginoong Kristo. So, bilang pagtatapos po, nakita po natin yung God's sovereignty. He gives deliverance to Israel, pinadaan sa tuyong lupa, sa gitna ng dagat. He gives basic necessities, pinaulan ng, ang daming pugo at pinaulan ng yung may mga mana na galing sa langit. Kung tawagin niya sa ibang talata, angels food. He gives leader and judges. Talagang pinrovide ng Panginoon pagkatapos ilikas. And then He gives a covenant to keep. Na iingatan natin, susundin natin. Yan po yung nakita natin. Ngayon, ibinigay ng Diyos yan. Ngayon, So, God's sovereignty yan eh. Kaya niyang ibigay lahat yan. Then, ang ating, yung human responsibility natin? Yung mga covenant na yan, yung mga commandment na yan, para tayo, makapagbigay na lugod sa Panginoon, dapat natin sundin yan. Dapat natin i-observe yan. Para malugod naman natin yung tumawag sa atin. Yung nag-deliver sa atin mula sa pagkaalipin ng kaaway ng dyablo, pagkaalipin ng kasalanan, tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Kristo, inilabas tayo sa pagkaalipin ng dyablo, hinahabol tayo ng kaaway, gusto tayong pero nandiyan yung continuous preservation ng Panginoon. Yung continuous present or sa Israel, provision. Andiyan ang salita ng Diyos na patuloy na magpapalago sa atin. Yun yung ating human responsibility. Tayo po ay sumunod. So, yan po, God's deliverance and God's protection, continuous protection sa kanyang bayan. How about sa atin, sa iglesia? Di po ba, ganun din ang ginawa sa atin? Pagpalain po kayo mga kapatid. Hanggang dito na lang muna po. Tayo pong manalangin. Sa atin pong pagtatapos, Brother Tutel, sa atin pong closing prayer. Yes. Yes. Oops. Yes. Amen.